Good day po sa mga kaginipig natin dyan, and my name is Yansky. Sa akin po yung yung mga nakikita niyong nagpo-post na Yansky Caviary. So, ang nasa harap natin ngayon, di ko na pahabain pa, is si Killer Pig ang tawag ko dito. Pero binago ko kasi ang pangit tawagin, Killer, may ganon, baka sabihin violet eh. So, ang naging name nito from 2 years ago, si Mommy Cheese. Kasi lahat ng anak niya, ang tawag din namin is mga cheese balls. So, sa kanya nagmula yung cheese balls. And, so, papakita ko lang, no? Wap, hindi siya masyadong malikot, nasa mood siya. Crested po ito na gold. Hindi naman siya gold, tanga lang, no? Di sigurado sa ID. So, crested po siya na female guinea pig, kaya nga sabi ko kanina, mami, di ba? So, kung tatanungin nyo bakit ganun, kita naman, pango talaga, basta ba nyo? Nahihilig kasi yung iba sa word na pango o round nose, so minsan nagiging basihan nila na ganda ng guinea pig, yung ganon. Pag medyo tumulis na ng konti, which is the Roman nose, kung tawagin naman ang karamihan sa amin, or namin mga breeders na kaya kung medyo matagal na rin, pangit na sa iba yun, lalo na sa mga baguhan, which is hindi nila alam. Maganda rin naman ang Roman at yun ang mga standard. Kumbaga kasi pag sobrang pango, ayon din ito sa mga nakausap ko at saka sa isa sa mga magagaling na nagbe-breed din dito sa Nueva Ecija. Hindi ko nababanggitin na siya si Brad Christian, no, hindi ko nababanggitin na siya yun. Kapag isasali mo sa mga show ang isang guinea pig, wag na wag mong isasali yung sobrang pango. Yung mas pango ka rito kasi pwedeng ma-disqualify. Okay? So, ang dami ko sinabi, balik tayo sa umpisa. Para sa mga bago pong nagiging guinea pig, yan, bukatin natin si Taba. Para sa mga bago pong nagiging guinea pig, hindi po namin ina-advise na, likod niya bigla, hindi namin ina-advise na kapag mag-aalaga kayo ng guinea pig at first timer ninyo or bago kayo, yung bibili lang kayo ng isa. Okay? Sociable masyado ang mga guinea pig. Huwag baka isipin ng iba, hindi, pera-pera lang kasi yan, kaya nabibenta ng ganyan. Hindi po. Madali pong magkaroon ng depression or nade-depress po ang mga guinea pig kapag nag-iisa lang sila. Yung wala silang kabanding. Likot-likot, baby. Ha? So, pag wala po silang kabanding, nagkakaroon po sila ng depression na mag-lead sa kanila ng iba't ibang complications ng sakit pa. Maghihina ng immune system. Then, pwede silang mamatay within 3 to 4 months. Sa pagkaka-test ko yan sa mga local American ko dati. Bago lang din ako. That was 2009. Yeah, 2009. Singit ko lang, since 2009 to 2012, ang alaga ko po is mga crested na local Americans at mga local Americans. Pati Abyssinia na rin. So, hindi ko muna inakyat nun yung sarili ko sa mga mamahalin pang guinea pigs. Ganito, mga American round nose, tawagin with galley markings. Yan. Hindi ko pa inakyat dati kasi nga po, syempre, pag bago ka, mas maganda mag-start ka sa pinakamababa, di ba? Kasi doon mo matututunan kapag nagkamali ka, hindi ka magsisisil, ay namatayan ako, halagang 5K na guinea pigs, diba? So again, lapag muna natin si Makulit. Ayan, harap ka doon. So again, hindi namin ina-advise po na isang guinea pig lang ang bibilin nyo. Kung hindi talaga kaya, pwede naman nating pag-ipunan. Kasi, halimbawa, nakakita tayo na maganda. Kailangan ko to kasi wala nang ganito. Magkakaroon at magkakaroon po yan. Marami po kaming mga legit breeders at pati mga makukulit din na breeders na nakakapag-produce din na mga ganda nito. Siyempre mas marami sa amin mga legit breeders, no? So hindi po yan para sa kitaan o pera-pera, hindi po kami ganon. So kailangan talaga dalawa kasi para nakakapag-interact siya sa kasama niya na maging happy sila. Kumbaga parang ikaw lang din yan, parang sa tao, kapag wala kang kasama mo is mga buildings lang o mag-isa ka sa isang subdivision, pwede ka mabaliw. Okay? So, hindi naman lahat sa tao kasi ngayon may gadgets na, pero wala namang gadgets sa mga guinea pig natin. So, ang normal sa kanila, kailangan meron silang ka-interact na kapwa nila guinea pigs. So, yun lang po para sa mga beginners. Again, this is
Yansky Moto, akin ang Yansky Caviary kung nakikita nyo sa online. So again, hindi namin ina-advise na isang ginipig lang. Well, at least dalawa. Kung talagang marami kang budget, go for as many as you can buy, no? Pero kung bago ka rin, hindi namin ina-advise na mamahalin agad ang ginipig na kunin mo. Again, sa iba siguro, pera-pera yan. Kasi ang daming lumalabas na mga bogus breeder. Ayan. So, itatakal din po natin yan sa mga susunod na video. Pero sa ngayon, for beginners, yan ang aking maipapayo kasi mahirap magkamali sa mamahaling ginipig agad. Or sa talagang top of the line ng breeding. So, hindi ko naman sinasabing top of the line to. Pero maayos kasi ako mag-breed. Iniiwas ko yung mga kagaya ng itatakal natin sa mga next topic ko. Kagaya ng inbreeding. Yan, which is, ang itawag din dyan, yung nakakolonize. Kung nakakolony yung yung pag-breed mo. Then, yung mga fault, yan. Matatakal natin next video yan. O sa mga next vlog pa natin, yung pwedeng maging pagkakamali ng isang breeder, ang dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. So guys, hanggang dito na lang muna. Pinakilala ko lang muna sa inyo si Mami Cheese na makulit. So again guys, alagaan ang mga guinea pigs natin, lalo na sa mga bagong marami ng guinea pigs or nag-uumpisa mo marami ng guinea pigs. Alagaan po natin sila, laging may vitamin C hanggat maaari. Huwag natin masyadong binabaliwala o basta breed lang. Again, buhay pa rin to, mahalaga, ingatan po natin, huwag palaging pera-pera lang. Para hindi tayo nakakapangloko ng kapwa. So hanggang sa muli po, the kids next video.